Erica, let's talk. Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Please, Erica, don't do this to me. Please, honey. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Pag-usapan natin to, please. Anong kailangan natin pag-usapan, Jacob? Iyang makasinungalingan mo? Alam mo, mali ako eh. Mali ko na nagtiwala ako sa'yo. Ang akala ko talaga mabuti kang tao. May pangako-pangako ka pa sa akin ng kumpletong pamilya kasama ka. Pagkatapos ganito, ano lahat ng iyon, Jacob? Kasinungalingan mo rin? Erica, sinungaling ka. Wala kang pinagkaiba sa tatay ko. Pare-pareho kayong mga sinungaling. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang sabi nila, ang pagiging mayaman daw ay isang pribilehiyo na kung saan pwede mong gawin ang lahat ng magugustuhan mo. Pwede mong mabili ang lahat gamit ang pera at pwede mo ring mapaglaruan ang lahat. Kahit ang nararamdaman ng isang tao, kapalit lang ng salapi. Sa sistemang tulad nito, mayayaman lang ang may karapatan sa lahat. Ultimong respeto, makukuha nilang walang kahirap-hirap. Hindi tulad ng mahirap na kung wala kang salapi, pantapal sa lahat. Wala kang respetong makukuha mula sa ibang tao. Sa mundong pinapatakbo ng pera at kapangyarihan, magagawa mo bang makipagsabayan sa lahat kung walang lamang pera ang pitaka mo? Paano kung may magustuhan ka at magkaibang estado ng buhay ninyong dalawa? Magagawa mo pa rin ba siyang mahalin kahit nagpapanggap lang siya? Magpapanggap ka lang. Angel Isabel na tinawanan ni Erica. Hindi siya kinibo ni Erica at sa halip na makipag-asaran sa kanya, ay nanatili na lang ito sa pagsasalansan ng mga gulay na ibebenta nila ng umagang iyon. Hindi ka tendera ano? Siguro dati kang mayaman na naghihirap lang. Manahimik ka nga. Sagot ni Erica na waring natatawa pa sa mga sinasabi ng kasama niya. Baka may makarinig sa mga sinasabi mo. Baka kung ano pang isipin nila. Hello? Kahit napapuntahin mo sila, tatanggal mo rito. Alam kong ganun din ang sasabihin nila sa akin kapag tinanong ko sila. Sagot ni Isabel sa kanya na hindi niya kinibo. Mukha kang mayaman, Erica. Huwag mo nang ipagkaila iyon. Ang tisay-tisay mo. Ang ganda-ganda mo. Parang lahat ng kilos mo pang mayaman talaga. Hindi na rin ako magtataka kung sakali mang aminin mo na talagang hindi nga ako mayaman. Napupunong sagot ni Erica sa kasama na ikinanguso naman ito. Wala sa pamilya namin ng mayaman, Isabel. Nakapunta ka na ba sa bahay namin, hindi ba? Mukha bang mayaman ang nakatira sa kubo na iyon? Di ba't hindi naman? Even so, sagot ni Isabel na hindi talaga makapaniwala sa mga isinasagot ni Erica sa kanya. Wala namang ibang nagawa si Erica kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili. Habang patuloy si Isabel sa pamimilit sa kanya. Mayaman kayo ni Tita Andra. Hindi mo lang inaamin dahil natatakot kang utangan kita. Ang kulit mo. Angel ni Erica, dahilan upang bahagyan na lang matawa si Isabel. Kung may mayaman sa pamilya namin, siyang tatay ko yun, okay? Kung hindi ka makapaniwala, hanapin mo siya at sa kanya ka nalang magtanong. Ang salan mo naman. Curious lang ako eh. Sagot ni Isabel na ikinaismidya na lang. So, kung mayaman ang tatay mo, bakit kayo nakatira rito sa probinsya? Hindi ba obvious? Wala akong tatay. Hindi ko nga kilalang tatay ko. Isabel, iniwan niya kami ni Mama. Wala na akong balita sa kanya. Kahit napigain mo ako ngayon tungkol sa kanya, wala akong may kwento sa'yo. Sagot ni Erica dahilan upang bahagyang umawang ang bibig ni Isabel sa kanya. Mayaman yung nakabuntis kay Mama. Yun lang ang alam ko. Maliban doon, wala akong ibang alam. Hindi ko nga siya nakilala. So, totoo palang chismis nila, Tatang Elmo? Tanong ni Isabel sa kanya bago siya tumabib kay Erica na mas lalo lang nitong ikinasimangot. Totoo pala talaga yung chismis? Na tinakbuhan ka ng tatay mo? Hindi ako tinakbuhan ng tatay ko, Isabel. Hindi niya lang alam na may nabuo sa kanila ni Mama.
Sagot ni Erica bago niya ipinagpatuloy ang ginagawa. Magkiiba sila ng estado sa buhay. Mayaman siya. Mahirap lang si mama. Hindi gusto ng nanay niyang mama ko. Tingin mo saan kami lulugar kung ayaw kami ng buong angka nila dahil lang sa mahirap kami. Hindi ba? Sa halip na kumibuhay, walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang mapatango na lang. Gusto niya mang magtanong ulit kay Erica ay hindi niya na rin nagawa pa. Nang sandaling pumasok sa loob ng tindahan, ang nanay ni Erica na ngayon ay namamawis na inilapag ang badihado ng gulay na bitbit niya lang kanina. Ang init ng panahon ngayon, ano? Pagkatapos pagtitripan ka lang ng ibang customer. Singhal ng nanay ni Erica. Walang ibang nagawa si Erica kung hindi ang kumuha ng tubig sa baso upang iabot sa nanay niya. Ganito madalas ang senaryo sa pang-araw-araw na buhay nilang dalawa ng nanay niya. Lumaki sa isang mahirap ang pamilya ni Erica. Tindera ng gulay sa palengke ang nanay niya, tulad niya. Kahit na naging mahirap ang buhay nilang mag-inay, nagpatuloy pa rin sila. Minsan niya na rin naitanong sa nanay niya noon kung ginusto ba talaga nitong una na ipalaglag siya. Pero kahit nawala ang tatay mo at kahit hindi niya na ako napanagutan, hindi ako magtatanim ng galit sa kanya, anak. Kasi kung hindi dahil sa sekretong relasyon naming dalawa, wala ka ngayon dito. Walang Erica sa tabi ko ngayon. Bahagyang napanguso sa Erica nang muling sumagi sa isip niya ang bagay na iyon. Natigil lamang siya sa pag-iisip nang bigla na lang may bumunggo sa kanya sa paglalakad. Tihilan upang malaglag sa lupa lahat ng gulay na dala niya sa bilao. Ano ba yan? Hindi ka naman nag-iingat. Reklamo niyang samit nang makita niya kung paanong gumulong sa lupa lahat ng gulay na dala niya. Walang nagawa ang binata kung hindi nagmamadaling kinuha ang bilaong nalaglag sa lupa dahil sa banggaan nilang dalawa. Dahil sa nangyari, natitiyak ni Erica na hindi niya na mabebentang ilang gulay na nalaglag sa semento, lalo na't ang ilan doon ay kung hindi nalaglag sa semento ay gumulong naman sa kanal na nasa gilid nila. Wala pa man ay naririnig na ni Erica ang sermon sa kanya ng nanay niya mula sa malayo. Napawi lang lahat ng iyon ng sandaling umayos sa pagkakatayo sa harapan niya ang lalaki at agad na ibinigay sa kanyang bilao. Pasensya ka na, nagmapadali kasi ako kanina kaya hindi kita napansin. Saad ng gwapong binata bago ngumiti sa kanya na ikinaisbid ni Erica. Okay ka lang ba? Mula sa malayo na tanaw ni Jacob ang dalagang abala sa paglalakad habang may bitbit na gulay. Malayo pa lang ay napansin niya ng nakakabighaning kagandahan ng dalagang iyon. Kaya naman bago pa man masayang ang oras ay sinadya niya na itong banggain. Mukhang wala sa wisyong dalagang iyon kaya naman sinamantala niyang pagkakataong iyon upang mapansin siya ng dalaga. Para kay Jacob, ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nabingwit ng isang probinsyana ang babae ang mga mata niya. Kaya naman sa halip na sayangin ang oras na iyon ay gumawa na siya ng paraan upang makausap o matitigan man lang ito ng malapitan. Okay ka lang? Tanong ni Jacob kay Erica. Namumulang nag-iwas ng tingin si Erica bago niya kinuha mula sa kamay ni Jacob ang bilao. Okay lang. Sa susunod, tumingin ka na lang sa dinaraanan mo. Paalala ni Erica bago siya tumalikod kay Jacob. Hindi papayag si Jacob na talikuran na lang siya ng ganun kabilis ng dalaga. Kaya naman bago pa man ito maglakad palayo, ay hinigit niya na ito sa kamay na mabilis na ikinatigil ni Erica. Pasensya ka na talaga. Ani Jacob dahilan upang lumingon si Erica sa kanya. Okay lang ba na akong magbayad ng lahat ng iyan? Tutalay, ako naman ay may kasalanan kung bakit nasira lahat ng iyan. Ako na lang magbabayad. Dagdag pa ni Jacob bago niya inilabas ang pitaka niya. Bago pa man siya maglabas ng pera ay mabilis na siyang hinawakan ni Erica sa kamay upang pigilan. Kunot noon siyang bumaling sa dalaga ng umiling ito sa kanya. Huwag ka na magtapon ng pera. Kailangan lang nito ng hugas, pagkatapos okay na. Sagot ni Erica sa kanya. Bahagyang tumikim si Jacob nang may maalala. Hindi mo na pwedeng ibenta iyan sa iba kung nalaglag na si Imbornal. Saad ni Jacob dahilan upang balingan siya ng kunot noong titig ni Erica. Baka marami pang magkasakit sa gagawin mo. Babayaran na lang kita para... Sino naman nagsabi sa'yo na ibebenta ko ang mga to? Nahulog na nga si Imbornal, di ba?
Tanong ni Erica dahilan upang mas lalong mapatikim na lang si Jacob sa kinatatayuan niya. Anong tingin mo sa akin? Ilalagay sa alanganin ang kalusugan ng iba para lang makabenta? No. Easy. Relax, miss. Hindi naman yun ang punto ko. Sabi ni Jacob bago siya mahinang natawa, habang napapakamot pa sa batok. Habang tumatagal kasi ang titig ni Erica sa kanya, mas lalo lang itong tumatalimbagay na. Mas lalong nagpapabilis ng tibok sa puso niya. Gusto lang kitang tulungan, since ako naman na may kasalanan kaya nadisgrasya ang lahat ng iyan. Ako na lang magbabayad. Hero, may pera ako. Dagdag pa ni Jacob, kasabay ng pagpapakita ng pitaka niya sa dalaga. Humalokip-kip si Erica sa kinatatayuan niya, kasabay ng pagtaas ng kilay sa kanya. Sige, since nag-i-insist ka, ikaw na magbayad. Sagot ni Erica nang may ideyang nabuo sa isip niya. Nilahad niyang palad niya sa harap ni Jacob. Dahilan upang mapangiti ang binata. Bayaran mo ako ng 3,000 sa gulay na nasira. 3,000 ha? 3,000. 3,000 lang pala. Tatatawang sa ni Jacob bago niya binuksan ang pitaka niya. Ang ngiting nakaukit sa labi niya ay agad na naglaho nang makita niya ang laman ng pitaka niya. Maliban kasi sa mga resibo na pinamili niya sa bayan kanina, puro cards lang ang naroroon. Meron mang bills ay 3.20 na lang ang nakita niya at natitiyak niyang hindi sasapat ang pera na iyon sa hinihingi ng dalaga, kaya naman bago pa man siya mapahiyay, napatikim na lang siya bago niya muling tinupi ang pitaka niya. Dahil sa ginawa ni Jacob ay bahagyang umangat ang kilay ni Erica. Ganito kasi yan. Wala ka palang pera. Ang kapal ng apog mo mag-insist. Dismayadong saan ni Erica bago siya padabog na umalis sa lugar na iyon. Habang pinapanood si Erica na maglakad palayo ay hindi na napigilan ni Jacob ang bahagyang matawas sa sarili. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. May kakayang bumalas sa sistema niya nung mga oras na iyon. Meron rin namang natutuwa siya dahil pakiramdam niya ay ito palang kauna-unahang pagkakataon na sinupladahan siya ng babae. Hindi lang basta babae, isang dalagang nagmula pa sa probinsya. Bago pa man makalayo si Erica, muli niya itong sinundan hanggang sa nakasabay niya ito sa paglalakad palayo. What? Tangil ni Erica bago siya bumaling kay Jacob na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nangingiti na lang na mapakamot sa ulo nang sinundan siya nito. Huwag mong sabihin hanggang dito. No, hindi na ako mamimilit. Natatawa ang saan ni Jacob na inismira na lang na Erica. Ako nang magdadala niyan para kahit nasa ganitong paraan lang matulungan kita. Hindi na kailangan. Hindi naman ako baldado. Wala naman akong sinabing baldado ka. Gusto ko lang namang makatulong kahit nasa ganitong paraan lang. Sad pa ni Jacob bago niya sa pilitang kinuha mula sa ulo ni Erica ang bilao na ikinasama na lang ng titik nito. Huwag mo sana mamasamain kung sadyang pakialamero ako. Gusto ko lang talagang makatulong. Buti alam mong pakialamero ka. Ang akala ko talaga, kailangan ko pang ipamukha sa'yo. Sad ni Erica sa kanya na marahan niyang tinawanan. Dalian mong maglakad at baka hinahanap na ako nila mama. Saan bang punta natin? Tanong ni Jacob kay Erica. Hindi na siya sinagot ni Erica at sa halip na sumagot sa katanungan niya ay dumiretso na lang ito sa isang stool sa palengke na nagbebenta ng mga gulay. Mula sa malayo na pansin ni Isabel si Erica na naglalakad. Mas lalo lamang namilog ang mga mata niya nang makita niyang lalaking may hawak na bilao habang nakasunod kay Erica. Marahan siyang lumapit kay Andra bago siya bumulong sa tenga nito. Mukhang may dalang lalaki yung anak niyo, tita. Aniya't bago pa man makasagot ang nanay ni Erica, natatawa niya nang sinalubong ng ngiti ang dalaga. Nang makalapit sila sa direksyon nila. Ayos, Erica ha? Gulay lang inutos sa'yo. Nagdala ka pa ng malaking isda. Mukha ba talaga akong isda? Natatawang tanong ni Jacob dahilan upang mas lalong bumulalas ng tawa si Isabel. Isda as in jackpot, sir. Ikaw naman. Natatawang saan ni Isabel. Bago niya siniko si Erica nang pumasok siya sa loob. Nang kinausap ng nanay ni Erica si Jacob, iyon ang ginamit na pagkakataon ni Isabel para bumulong sa kaibigan niya ngayon ay hindi na maipintang mukha.
Saan mo nabingwit ang lalaking yan, Erica? Ang usapan, gulay lang ang dadalhin mo. Wala sa usapan natin ang bibingwit ka ng isda sa dagat ng mga tao. Huwag kang masyadong OA. Tinulungan niya lang ako sa pagbubuhat, Isabel. Sino namang tangang maniniwala sa iyo, ha? Angal ni Isabel na ikinabuntong hininga niya na lang. Sa gwapo niyang iyan, tingin mo ba tutulungan ka niyan nang walang kapalit? Imposibleng nilapitan ka lang yan nang walang dahilan. May kasalanan siya sa akin. Okay ka na? Anong kasalanan naman? Natatawang biro ni Isabel na ikinasimangot naman ni Erica. Sa pagiging gwapo ba? Manahimik ka nga. Angal ni Erica bago siya tumalikod sa kaibigan. Nasa kalagitnaan sila ng tuksuhan nang bumaling ang nanay niya sa kanilang dalawa ni Isabel. Kasabay nito ay ang pagpasok din ng binata sa tindahan na ikinataas naman ng kilay ni Erica. Hindi ka pa ba aalis? Natulungan mo na ako Pananaboy ni Erica dahilan upang nahiyang mapakamot si Jacob sa ulo niya. Ganito kasi yan, anak. Sad ng nanay niya bago niya hinawakan sa braso si Jacob na ikinangiti naman ito. Habang nakalingon kay Erica na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magtaas ng kilay sa kanya. Nabanggit kasi sa akin itong si Jacob na nabangga ka raw niya. Wala siyang dalang pera pambayad sa mga gulay na nasira kaya naman nandito siya para tumulong sa atin sa pagtitinda. Ano? Gulat na sambit ni Erica. Talaga? Natatawa namang sagot ni Isabel na animong nagkasabay pa sila sa pagsagot. Bakit, tita? Para makabayad? Si Jacob ang sumagot nun na ikinasimangot naman ni Erica. Nahiya kasi ako kay Erica. Mukhang malaki rin ang malulugi niyo kung hindi ko kayo mababayaran. Parang nalugi na rin kami sa pagguha sa'yo, said ni Erica bago sila umismid. Dahil nga ang nanay niyang magdidesisyon, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na lang ang tungkol sa bagay na iyon. Lahat ng salita ni Erica tungkol sa pagkalugi nila ni Jacob ay kinain niyang makita niyang halos dagsain sila ng customer dahil kay Jacob. Dahil nga gwapo si Jacob at talaga namang malakas ang apilay, halos dalagita lahat ng mga bumibili sa kanila. Pwede rin ba akong bumili rito? Biro ni Tatang Elmo nang sadyain sila nito sa tindahan nila. Sa inyo nakuha itong binatang ito at bakit dinadagsa ng mga dalagininding dyan sa kanto? Gusto lang daw pong makabawi rito kay Erica. Sagot ni Andra sabay baling sa anak na ngayon ay kunot nung nag-iwas ng tingin. May dagawang kasalanan kaya bumabawi. Magandang araw po. Bati ni Jacob sa matanda na nakangiti nitong tinanguan. At bakit kailangan bumawi? Tanong ng matanda dahilan upang mapakamot si Jacob sa batok niya sa kahiyan. Manliligaw ka ba nitong apo ko? Naku, hindi Angil agad ni Erica bago pa man makasagot si Jacob. Nalaglag niya lahat ng gulay na ititinda sana namin kanina. Nandito siya para bayaran lahat iyon sa pagtulong. Hindi siya manliligaw at mas lalong hindi kami magkakilala. Bakit ang defensive mo naman Tigtatanong lang si Tatang. Tanong ni Isabel kasabay ng paniniko sa bewang niya na ikinapula na lang ng mukha ni Erica. Wala namang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang mangiti na lang sa sarili. Kapag kasi nakita niyang namumula ang mukha ni Erica, mas lalo lang siyang tinatamaan sa dalaga. Kahit na minsan siya kung singhalan nito, hindi pa rin maipagkakailan ni Jacob na nahulog pa rin ang puso niya sa dalaga sa kabila ng lahat na pagsusupladan nito sa kanya. Malaking tulong ka talaga sa kita, Jacob. Saad ni Andra nang matapos ng araw na iyon. Salamat ulit. Heto ang 200. Pasensya ka na kung iyan lang ang mabibigay ko sa'yo. Nako tita, hindi naman po ako nanghingi ng sahod para ngayong araw. Actually, kulang pa nga po yung tulong ko sa danyos ko sa nangyari kaninang umaga. Gusto ko lang po talaga makabawi. Saad ni Jacob habang panay sa pagtanggi ng perang ibinibigay ni Andra sa kanya. Kung gusto niyo po, pwede po ako magtrabaho rito kahit hanggang sa makabayad ako sa utang. Iho, sapat na yung kinita namin ngayong araw sa utang na sinasabi mo. At kung dahil kay Erica, kaya ka napipilitan. Hindi po ako napipilitan, tita. Ginusto ko rin naman po talagang makatulong. Sagot ni Diego bago siyang umiti sa ginang.
Gusto ko po talagang makabawi. Hindi lang para sa inyo, kung hindi para na rin po kay Erica. Para na rin po sana sa peace offering. So, si Erica pa lang sadya mo. Natatawang kinuha ng ginang dahilan upang namumulang ng ngiti si Jacob sa kanya. Nang araw na iyon ay nagkasundo silang dalawa na magsisimula siyang pumasok sa tindahan nila Erica. Halos bumulalas nga si Isabel sa kakatawa ng malaman niya mula sa nanay ni Erica ang gusto niyang mangyari ni Jacob. Kaya naman walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang mapanguso na lang. Gusto niya mang takasan ng usapang iyon ay hindi niya rin naman magawa, lalo na't tila ba gustong-gusto naman ng nanay niya si Jacob na tumulong sa tindahan nilang iyon. Maliban doon ay malaki rin ang naitulong ni Jacob sa benta nila. Kaya naman hindi niya na rin naman pinuna ang tungkol sa bagay na iyon. Tipo ka nun, unang tingin ko pa lang, alam ko na, said ni Isabel. Nang mapag-isa sila, naaamoy ko rin Erica, naaamoy ko. Manahimik ka nga, singhal ni Erica bago siya pa sikretong bumaling kay Jacob na nangingiting nagbenta sa mga dalagang bumili sa kanya ng mga oras na iyon. May 2 linggo na si Jacob sa pagtatrabaho sa sandahan nila. Gusto niya ngang mahiya dahil para bang nagsasayang lang ng pagod si Jacob sa pagtulong niya sa kanila. Halos makaramdam nga rin siya ng kahiyan nang malaman mula kay Isabel na hindi raw tumatanggap ng sahod si Jacob mula sa nanay niya. Kaya naman ganito na lang ang kahiyan niya nang tuksuhin siya ni Isabel tungkol sa dahilan kung bakit nga ba panay si Jacob sa pagtulong. Paano kung totoo ang lahat ng iyon? May gusto nga ba talaga si Jacob sa kanya? O baka naman gusto lang talaga nitong makabawi sa kanya dahil panay siya sa pagsusuplada? Jacob! Ani Erica nang sandaling maubusan si Jacob ng customer ng sandaling iyon. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Oo naman. Para saan ba? Basta, sagot ni Erica. Nang makita ni Erica ang pagdadalawang isip ni Jacob, ay tsaka siya napabuntong hininga. Iwanan mo muna itong tindahan. Si Isabel na munang magbabantay rito. Gusto ko lang talagang makausap ka. Walang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang mapatango kay Erica. Sa huli ay sumama siya kay Erica nang dalhin siya nito sa likod ng palengke kung saan bibihira lang ang mga taong napapadpad doon. Nang bumaling si Erica sa kanya, doon tila ba sinindihan ang mukha niya sa labis na pamumula, bagay na ikinakunot ng noo ni Erica. Anong sasabihin mo, Erica? Tanong ni Jacob para lang mapigilan si Erica sa pagtatanong. Hindi ka ba nagustuhan sa lahat ng ginagawa ko? Actually, meron. Pero hindi tungkol doon kaya kita kinakausap ngayon. Said ni Erica dahilan upang marahang mapatango si Jacob sa kanya. Alam ko kung anong ginagawa mo, Jacob. Nagtatrabaho ka rito nang walang bayad. Alam ko at si Isabel ang nagsabi sa akin kanina. Kung hindi pa siya nadulas sa mga ginagawa mo, hindi ko pa malalaman? Sinabi ko nung una pa lang, Erica, gusto ko lang tumulong and besides, natutuwa at nalilibang ako rito sa trabaho ko sa tindahan niyo. Ngiti ni Jacob sa kanya na ikinataas ng kilay niya. Masama na bang tumulong kay Tita Andra? Tita. Sarcastic ang ulit ni Erica. Sa tonong natatawa na ikinatawa na lang ni Jacob. Umamin ka nga sa akin, Jacob. Pinupormahan mo bang nanay ko? Nang dahil sa tanong ni Erica, doon na nga nagsimulang bumulalas ng tawa si Jacob na mas lalong ikinapula ng mukha ni Erica. Huwag mo nga akong tawanan? Angil ni Erica, dahilan upang mas lalo lang na matawa si Jacob. Nang dahil sa ginagawa ni Jacob ay hindi na rin iwasan ni Erica na pamulahan ng pisngi dahil sa kahiyan. Sabi ko, huwag mo akong tawanan, Jacob. Sisipahin kita. Sorry, natatawa lang talaga ako sa sinabi mo. Gusto ko lang ding linawin na wala akong gusto sa mama mo, Erica. Kay Isabel? Never. Sagot ni Jacob habang nangingiting nakatitig sa dalagang walang ibang nagawa kung hindang namumulat, matalim na tumitig sa kanya. Wala akong pinupormahan sa inyong tatlo. Gusto ko lang talaga makatulong, Erica. Makatulong? Hindi ka magtatrabaho rito kung dahil lang sa dahilang iyon. Alam ko na may binabala kay Jacob. Wala talaga, I promise you. Natatawa pang sambit ni Jacob bago naglaro ang isang ngiti sa labi niya. Bakit mo tinatanong, Erica?
Nako-conscious ka ba sa ginagawa ko? Yes, no. Hindi ito tungkol doon, okay? Singhal ni Erica na bahagyang ikinatao ni Jacob. Kung wala siyang pinopormahan sa kanila, bakit nandito pa siya? Unless, kung ginagawa mo lang ito dahil gusto mo makabawi, o ginagawa mo lahat ng ito dahil ang akala mo galit pa rin ako sa'yo, pwede ka nang tumigil, Jacob. Una sa lahat, hindi ako nagagalit sa'yo. Nagagalit ako sa sarili ko dahil hinayaan kitang magtrabaho rito. Sorry kung iniisip mo na hanggang ngayon galit pa rin ako sa'yo. Hindi to tungkol dun, okay? Ganito lang ang mukha ko, Jacob. Yung nangyari 2 weeks ago, kalimutan na lang natin lahat ng iyon. Nakabawi ka na, okay na. Nandun na ako. Hindi mo na kailangan gawin to para lang makabawi sa ginawa mo noon. Nihiya lang ako sa'yo dahil napapagod ka nang walang katuturan sa tindahan namin. Nag-e-enjoy naman ako, Erica. Nag-e-enjoy? Natatawang tanong ni Erica na ikinangiti lang ni Jacob. Bakit may enjoy sa isang trabaho ni minsan hindi ka malang binabayaran? At bakit nga ba nandito ka pa rin hanggang ngayon? Wala ka bang sariling buhay? Wala ka bang trabaho? Tanong ni Erica na bahagyang ikinanguso ni Jacob. Nang maisip ang sinabi ay mabilis na tumikim si Erica. Hindi naman sa na question kita sa trabaho mo Nag-aalala lang ako na baka dahil sa nangyari noon, sirain mo ng buhay mo rito. Ako na nagsasabi sa iyo, Jacob. Quits na tayong dalawa. Alam ko, Erica. Pero kasi, dito ako nag-e-enjoy. Sagot ni Jacob sa kanya na ikinabuntong hininga niya na lang. Basta okay ako rito. Mas nag-e-enjoy ako rito. Paano ka mag-e-enjoy kung hindi ka nga sumasahod? Tanong ni Erica sa kanya na pilit niyang nginitian. Alam mo, duda na kami sa iyo Alam ko na may pinupormahan ka rito. Hindi mo lang sinasabi dahil natatakot ka sa akin. Bakit naman ako matatakot sa iyo? May kailangan ba akong ikatakot sa iyo, Erica? Natatawang tanong ni Jacob dahilan upang manatili lang ang pamumula ng mukha ni Erica sa lahat ng sinasabi niya. Nag-e-enjoy lang ako rito, Erica. Ngayon lang ako nakapagtrabaho sa ganitong lugar kaya sinasamantala ko na. Bakit? Ano bang totoong trabaho mo bukod dito? Tanong ni Erica bago kunot nung humalokip-kip sa harapan ni Jacob na ikinatikim lang nito. Sige, kung nag-enjoy ka rito, edi sige, mag-enjoy ka. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Ano bang trabaho mo bago ka napunta rito? Well, janitor ako. Pagsisinungaling ni Jacob. Sa mga nakalipas na araw ay palagi niyang naririnig na nagkukwentuhan si Isabel at Erica tungkol sa mga mayayamang tao sa lugar nila. Halos magitla nga si Jacob nang marinig niya mula sa dalawa na matindi ang galit ni Erica sa mga taong mayayaman dahil ganun ang nangyari sa pamilya nila. Pumatol ang nanay niya sa lalaking mayaman. Ang buong akala ng nanay ni Erica ay magiging maganda ang lahat, na kahit mahirap lang siya ay magagawa siyang ipagtanggol ng lalaking napili niya. Pero bumaliktad ang lahat nang iwanan siya nito sa ere. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ni Erica ang tatay niya, kaya naman natitiyak ni Jacob na kung sakali mang umamin siya sa tunay na estado ng buhay niya, natitiyak niyang lalayuan siya ni Erica kahit anong mangyari, kahit na maging magkaibigan pa silang dalawa. Happy 6 months ng pagtatrabaho ng walang sahod dito, Jacob. Tatawang biro ni Isabel bago niya ibinato sa mukha ni Jacob ang cupcake na binigay ni Erica sa kanya. Anong feeling na makapagtrabaho ng walang sweldo? Enjoy ka pa rin ba? Medyo. Sagot ni Jacob dahilan upang tawanan siya ni Isabel. Nangingitig bumaling si Jacob kay Erica na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy sa paghiwa ng gulay. Sa loob ng 6 na buwan niyang pananatili roon, hindi niya maitatangking unti-unti na nga siyang nahulog sa dalaga. Nung unay, hindi pa sila madalas magkasundo, pero nang tumagal-tagal ng araw at buwan, doon lang sila tila ba napalapit sa isa't isa. Hindi kalaunan ay naging magkaibigan silang dalawa, kaya naman natitiyak ni Jacob sa sarili niya na iyon yatang pinakamagandang regalo at sweldo na natanggap niya sa pagtatrabaho sa tindahan ng nanay ni Erica. Ang problema nga lang, tapos na tayo rito. Uuwi na tayo sa Manila. Sabi ni Doña Cielo nang sandaling makasalo niya sa hapag ang 2 niyang anak. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Janice
Nang dahil sa narinig mula sa nanay niya habang si Jacob naman ay animong natigil ng dahil sa desisyon ng nanay niya. Noong una ay hindi niya masikmura ang preskong hangin ng probinsya. Madalas nga siyang magreklamo sa donya nang siya madalas utusan nito na mamili sa palengke. Nagbago lang naman ang desisyon niya sa pananatili sa lugar niya iyon nang dahil kay Erica. Bakit pa? Tanong ni Jacob dahilan upang makuha niyang atensyon ng kapatid at ng nanay niya. I mean, okay na rito ah. Babalik na naman. Hindi pa kayo nagsasawa sa pabalik-balik natin sa syudad? Wow ha? Saan ni Janice sa kuya niya bago siya umusog. Palapit dito upang pagmasdan ang reaksyon ng kapatid na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiwas ng tingin sa kanya. Bakit parang naiba yatang ihip ng hangin ngayon, kuya? Parang kailan lang atat na atat ka nang umuwi sa Maynila ah. Bakit nagbago yatang isip mo? Hindi ba't ayaw mo ngang iwanan ang trabaho mo noong una? Bakit parang ayaw mo na silang balikan ngayon? Nasanay na ako rito, Janice. Hoy, kuya. Kung naloloko mo ang chairman at si mama, pwes, ibahin mo ako no? Sad nito na inismiran niya. Bakit biglaan yatang pagbabago ng isip mo? May pinupormahan ka siguro rito sa probinsya, ano? Manahimik ka nga. Tamang kapatid mo, Jacob. Sad Doña Cielo. Bago niya inayos ang salamin sa mata at pinagmasdan ng anak niya na ngayon ay hindi na magawang tumitig sa kanya. May pinupormahan ka na ba sa probinsyang ito? Wala. Sinungaling ka. Sabat ni Janice. Dahilan upang masama ang loob niyang tumitig dito. May pinupormahan ka. Alam ko iyon dahil pinapasundan kita. What? Angel ni Jacob. Bago siya hindi makapaniwalang bumaling sa nanay niya. Anong pinapasundan, ma? Pinapasundan niya ako nang hindi ko nalalaman? Oo. Masama ba iyon? Ikaw ang susunod sa magiging chairman ng kumpanya natin. Kaya dapat lang talaga na ingatan ka. Saad ng nanay niya na hindi niya makapaniwalang nginisihan. So, totoo nga na may pinupormahan ka rito? Ano naman po ngayon kung meron, ma? See? Saad ni Janice. Sabay duro kay Jacob na inismiran lang nito. Hindi mo ipagpapalit ang trabaho mo sa kumpanya kung wala kang pinupormahan dito. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang pabuntong hiningang ibinaba ang kubyertos na kanina niya pahawak. Hindi siya makapag-concentrate sa pagkain dahil sa napili nilang pag-usapan ngayon. Ano naman ngayon kung may pinupormahan siya? Sinong pinupormahan mo rito, anak? Tanong ng Donya pagkatapos ng ilang segundong pananahimik ng kanyang anak. Nakapag-aral ba iyan? Anong tinapos niya? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Jacob kung hindi manahimik na lang. Alam niya na mauwi sa ganitong usapan kaya naman sa halip na patulad ng kwento ng nanay niya ay nanahimik na rin siya. Nangyari na ito dati na kung saan nagmula rin sa mahirap na pamilya ang nobyang iniharap niya sa mga magulang. Sa halip na tanggapin ay minaliit lang ng pamilya niya ang nobyo niyang iyon. Kaya naman bandang huli ay nagkahiwalay rin sila. Ayaw niyang matulad at maulit muli ang nangyaring iyon, lalo na kay Erica. Kaya naman sa halip na aminin iyon ay nanatili na lang si Jacob sa pananahimik. Napansin na iyon ang ginangat ng kapatid niya, kaya naman mas minabuti na lang nila na ibahin ang usapan. Simula nang maghiwalay si Jacob at ang dati niyang nobya, nagsimula nang magbagong ugali nito. At ayaw na muling mangyari iyon ng Donya. Malaki ang naging pagsisisi niya noon nang ihiwalay ang anak sa nobya nito at hindi niya gugustuhin pang mangyari ulit iyon ngayon. Lalo na ngayong unti-unti na namang bumabalik sa dating anak niya dahil sa babaeng tinutukoy at pinopormahan nito ngayon. Bakit? Tanong ni Jacob ng sandaling bisitahin niya ito sa kwarto niya. Malalim ng gabi. Matulog na kayo. Pagsasaraduan na sana ng pintuan ni Jacob si Doña Cielo, pero natigilan siya nang tumikim ang ginang. Wala tuloy ibang nagawa si Jacob kung hindi ang mapabuntong hininga. Bago siya nagdesisyong pagbuksan ng pinto, ang nanay niya na ngayon ay naghihintay sa kanya. Tungkol ito sa babaeng pinopormahan mo, iho. Bakit, ma? May balak na naman kayong paghiwalayan kami tulad ng ginawa niyo kay Karen? Saad ni Jacob, dahilan upang bahagya pang manlaki ang mga mata ni Doña Cielo dahil sa pagkabigla sa sinabi niya. Kilala ko kayo. Ngayon na alam niyo nang may pinopormahan na ako rito sa probinsya. Gagawa na kayo ng paraan yan
para mapaghiwalay kaming dalawa. Pasensya naman. Pero kung may plano ka na ihiwalay sa akin si Erica, ako na mismong kusang hiwalay sa inyo. Aalis ako at hindi na babalik tulad ng ginawa ko noon. Anak naman, masuyong saad ng Donya bago siya pilit na natawa sa akusasyon agad sa kanya ng anak niya. Ganyan ba talagang isip mo sa akin, Jacob? Alam ko na may naging kasalanan at pagkukulang kami sa iyo noon ng daddy mo. Pero dati iyon, anak. Hindi ba pwedeng patawarin mo na kami ngayon? Ginagawa lang namin to para maayos ang buhay mo, Jacob. Hindi maayos ang buhay ko sa ganito, ma. Alam mo yan. Sagot ni Jacob sa kanya. Ilang minuto silang nagpalitan ng tingin. Hanggang sa huli ay walang ibang nagawa si Doña Shelo kung hindi ang mapabuntong hininga. Kailangan na nating bumalik sa Maynila sa susunod na linggo, Jacob. Hindi ako sasama pabalik, ma. Matapang na saad ni Jacob. Bahagyang natawa ang ginang bago siya umiling sa tinura ng anak. Ilang sandali pang nakalipas bago siya nagdesisyong tumango sa sinabi ni Jacob. Alam niya na mangyayari ito. Ngayon na nasa tamang edad na si Jacob para mamili ng babaeng gugustuhin at papakasalan niya. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. Alam ko, anak, pero kailangan ka ng daddy mo at ng chairman. Magagalit sa iyong lolo mo kapag hindi ka bumalik sa susunod na linggo. Alam mo ang dahilan kaya tayo nagpunta rito sa probinsya. Ano na lang isipin nila kapag hindi ka na bumalik? Hindi ba't gusto mo ang posisyong iyon? Tanong ni Doña Shelo sa kanya patungkol sa CEO na posisyon sa kumpanya nila. Dahil sa tanong niya ay walang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang mag-iwas ng tingin. Matagal niyang gusto ang posisyong iyon. Hindi niya lang makuha dahil nga lang sa kulang pa siya sa abilidad. Ngayon na tinuturuan siya ng chairman at ng daddy niya, natitiyak niyang kaya niya nang gawin iyon. Lalo na ngayon na marami na siyang natutunan. Pero paano kung ang magiging kapalit ng posisyong iyon ay ang pagkakawalay niya kay Erica? Hindi ko sigurado, ma. Aniya pagkatapos ng isang sandali. Jacob naman. Saad ng nanay niya bago ito napabuntong hininga sa planong namumuo sa isip niya. Kung gusto mo talagang babaeng iyan, dalhin mo siya sa kumpanya. Bibigyan ko siya ng trabaho roon. At kung iyon lang ang tanging paraan para may balik kita sa syudad. Dagdag pa ng ginang. Nang dahil sa sinabi ng nanay niya ay may namuong plano sa isip ni Jacob. Ang kaso nga lang, paano niyang sasabihin kay Erica ang lahat ng ito gayong galit nga ito sa mayayamang pamilya tulad ng pamilyang kinabibilangan niya ngayon. Mas malaki ang sahod dun, Erica. Muli pang saan ni Jacob sa kanya. May 3 araw na siyang ginugulo nito tungkol sa trabaho sinasabi nito. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang sumimangot. Aanin niya ang trabaho sinasabi ni Jacob kung hindi naman siya nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit hindi ka pumayag, Erica? Sabat ni Isabel na kanina pa palang nakikinig sa diskusyon nilang dalawa. Kaugnay sa trabaho ang tinutukoy ni Jacob sa kanya magmula pa kanina. Tama si Jacob. Wala kang mapapala dito sa probinsya. Wala akong sinabing ganun, Isabel. Ganun na rin yun, no? Sagot ni Isabel kay Jacob. Bago siya bumaling kay Erica na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang sumimangot habang abala sa pagbabalat ng patatas. Wala kang mapapala dito sa probinsya, Erica. Naalala mo ba yung kwento ni Tatang Elmo? Nung isang araw tungkol sa kapitbahay niya na galing ng syudad? Sa Maynila lang iyon nagpunta pero tingnan mo. Ang dami nang naipundar sa bahay nila. Kaya ko rin magpundar ng sarili kong gamit, Isabel. Oo, alam ko naman iyon, Erica. Pero ang isipin mo rito at ang pinupunto ko, yung pagkakataon, Erica. Minsan ka lang mabigyan ng pagkakataon. Grab mo na ang opportunity, hoy. Pangumbinsi pa ni Isabel bago siya nagtakaw ng tingin kay Jacob at ngumiti ng nakakaloko na ikinataas naman ang kilay nito. Kasi kung ako iyan, tatanggapin ko talaga. Hindi ba, Jacob? Kapag ako ang pinasok mo, papasukin ko talaga iyan. Kahit butas pa ng karayom iyan, papasukin ko talaga iyan. Isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Jacob bago siya tumango kay Isabel na bahagyang natawa. Halata kasi sa mukha ni Jacob ang dismaya sa patutunguhan ng kwentong ito. Kapag ipinasok ko ba si Isabel, sasama ka? Baling ni Jacob. Nang dahil sa tanong niya ay bahagyang natigilan si Erica sa paggagayat ng patatas. Isang lihim na sulya pa ang iginawad niya kay Jacob bago siya nagdakaw ng tingin kay Isabel na animong
naghihintay rin ng sagot niya. Bandang huli wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umuo sa alok nitong trabaho. Mahirap para kay Erica na iwanan ang nanay niya sa probinsya, pero dahil nga sa kasama niya si Jacob at Isabel na nangako sa nanay niya na babantayan siya. Hindi na nagdalawang isip pa si Andra na payagan ang anak niya, lalo na ngayong kita naman sa mukha nito na determinado siya sa papasuking trabaho. Matuto kayong makisama roon, Erica. Isabel. Bili ni Andra sa anak at kaibigan nito bago siya bumaling kay Jacob at nangiti rito na ginantihan naman ng binata. Huwag na huwag mong pababayaan ng mga anak ko, Jacob. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hindi ko siya pababayaan. Sagot ni Jacob. Nang dahil sa isinagot ni Jacob sa nanay niya, hindi naiwasan ni Erica ang balingan ng binata. Halos mamula rin ang mukha niya nang makita niyang nakatingin na rin pala ito sa kanya. Sa loob ng 7 buwan nilang pagkakakilala sa isa't isa, hindi rin maitatanggi ni Erica na may nararamdaman na rin siya para sa binata. Ayaw niyang aminin yun dahil sino ba siya, hindi ba? Mabait at talaga nga namang maalaga si Jacob pagdating sa kanya. Lahat halos ng gusto niyang pagkain ay ibinibigay nito sa kanya. Sa tuwing magkakasakit siya ay palagi siya nitong kinukumusta at binibigyan ng lugaw upang may makain lang siya. Medyo magkaiba ang trato ni Jacob sa kanilang dalawa ni Isabel. Kung kay Isabel ay madalas siya itong singhalan, ibang-iba iyon sa trato ni Jacob sa kanya. Kung hindi lang talaga nilinaw ni Jacob na janitor lang siya, at kung hindi lang talaga ito namasukan sa tindahan nila bilang kargador at tendero, aakalain niya itong mayaman. Base kasi sa paraan ng pagsusuot nito ng damit at sa paraan ng pananalitaan nito, natitiyak niyang may pinag-aralan nito. Hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang umamin si Jacob sa kanya ng tunay na estado ng buhay niya. At kung sakali mang tunay nga ang lahat ng inakala ni Erica noon, lalayuan ko siya. Sagot ni Erica kay Isabel nang tanungin siya nito tungkol kay Jacob. Naroon na sila sa Maynila, si Jacob pang nag-asikaso ng lahat. Ang sabi ng binatay, libre raw ang kumpanyang papasukan nila, ang condominium na pinagdalhan nito sa kanila. Lahat halos ng gamit na naroroon sa condo ay puro mamahalin, kaya naman hindi rin nila naiwasang magdalawang isip kung tama nga ba ang lahat ng pangako at sinabi ni Jacob sa kanila nung una. Grabe naman, paano naman kung white lies lahat ng sinabi niya? Lalayuan mo pa rin? Alam niya na takot ka sa mayaman, kaya hindi na rin ako magtataka kung tamang ang lahat ng suspetsya natin sa kanya. Saad ni Isabel bago nila pinagmasdan ang malawak na tanawin ng syudad mula sa kinaroroonan nila. Saan ka kasi nakakita ng kumpanya na? Sagot ang condominium ng mga empleyado niya. Oo, nagagets ko naman na libre nila ang tutuluyan ng mga empleyado nila, pero condominium, Erica. Condominium na kompletong gamit. Sa mga empleyadong nagtatrabaho sa opisina. Sige, tanggap ko pa. Pero tayo lang nasa pinakamababa, mga janitress ng kumpanya nila. Parang ay imposible naman yata. Ang dami mo namang reklamo. Singit ni Jacob nang marinig niya lahat ng hinaing ni Isabel nang makapasok siya sa kondo. Dala niyang bagahe ng 2 bago niya yun ibinaba sa sahig at bahagyang nag-inat. Hindi ba pwedeng mayaman lang talaga ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan niyo? I mean, natin? Tama si Isabel, Jacob, said ni Erica bago siya tumitig sa malayong gawin ng syudad. Parang ang hirap paniwalaan. Walang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang mapabuntong hininga. Marahil nga'y medyo nabigla siya at naayos niyang lahat. Bago niya pa man mapapayag ang dalawa na magtrabaho sa kumpanya nila. Itanggi niya man o sa hindi, siyang may pakana ng lahat ng ito. Para ma-impress ang dalaway, hindi niya nagawa pang pag-aralan ang kilos ng gagawin niya, kaya naman aminin niya man o sa hindi ay medyo sumablay siya ngayon. Hayaan na lang natin, saad ni Jacob bago niya ibinaba ang tono ng boses niya at inaya ng kumain ng dalawa. Pabilis na nawala sa kondong isip ni Isabel habang si Erica naman ay nanatili lang na tahimik. Sa halip na problemahin pa iyon ay inabala na lang ni Jacob ang sarili niya sa pagkukwento sa dalawa kung anong klaseng trabaho nga ba ang papasukan nila kinabukasan. Si Doña Shelo ang nag-ayos ng lahat dahil nga hindi naman nakapagtapos ng dalawa sa kolehiyo. Medyo nahirapan pa siya sa paghanap ng bakanting posisyon para sa dalawa. Kung hindi nga lang sila kaibigan ng anak niya ay hindi niya abalahin pang sarili niya sa pag-aasikaso sa dalawa.
Pero dahil nga sa utos at pakiusap ni Jacob sa kanilang dalawa ni Janice, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng anak. Base sa reports ng private investigator na inutusan ko, hindi mo lang siya nakapagtapos ng kolehiyo. Madalas siyang hindi makapasok noon dahil sa kakulangan ng budget. Nabond din sila sa utang last year kaya medyo kapos pa rin sila hanggang ngayon. Mukha namang okay ang academic grades niya. Medyo palpak lang talaga sa pamilyang meron siya. Saan ni Janice, habang abala sa pagbabasa ng reports tungkol kay Erica. Nabuntis ng maagang nanay niya. Iniwan siya ng tatay niya dahil lang nga hindi sila tanggap ng pamilya niya. As of now, wala pa akong balita sa tatay niya pero ang nakalagay dito, hindi raw sinusostentuhan. Hindi yata alam na may anak sila ni Andra. Oh well, ito ng plot twist ng buhay niya, mama. Natatawa niya pang dagdag. Nang dahil sa sinabi ni Janice ay bahagyang napaayos mula sa pagkakaupo si Doña Cielo, mas lalo lang tumaas ang kilay niya nang makita niya si Janice na animong natatawa pa sa reports na binabasa niya. Wala namang kakaiba sa pagtitinda nila ng gulay sa palengke pero may mga pictures na nakalagay dito. Ani Janice bago niya inabot kay Doña Cielo ang mga litratong kuha mismo ng private investigator niya. Guess what? Mukhang magkakaroon yata ng Karen version 2. Natatawa niya pang sambit. Halos mangunot ang noon ni Doña Cielo na makita niya ang malitrato ng anak niya na animong tuwang-tuwa pa sa pagiging kargador ng gulay sa tindahan nila Erica. Hindi may tatagin ni Doña Cielo na may angkin ng kagandahan si Erica at natitiyak niyang babait din ito base sa itsura nito. Ang hindi lang talaga maintindihan ng ginang ay kung bakit inubos ng anak niyang oras niya sa pagtatrabaho sa palengke para lang sa babaeng iyon. Ganito ba talaga kabaliw ito para sa tenderang iyon? Muntik niya ng talikuran ng pagiging CEO ng kumpanya ng pamilya natin para lang sa maging isang kargador? How pathetic. Sad pa ni Janice na hindi nagawang sundan ni Doña Cielo dahil sa labis na pagkabigla. Sa kabilang banda ay halos mapatalon si Erica sa gulat ng sandaling may bigla na lang umakbay sa kanya. Gano'n na lang ang gulat niya nang magsalubong ang dalawang mata nila ni Jacob na ngayon ay natutuwa ng pinanggigilan ang pisngi niya. Bahagyang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Erica nang dahil sa ginawa niya at animong natulala siya kay Jacob dahil sa ayos nito. Tulad niya ay nakasuot na rin ito ng uniformeng katulad ng sa kanya. May hawak din itong map sa kabilang kamay habang nakaakbay sa kanya. Nang dahil sa ginawa ni Jacob ay hindi na rin naman nagtaka pa si Erica nang makita niya kung paano umawang ang bibig ni Isabel dahil sa gulat. Ganon din ang nakita niya sa reaksyon ng mga empleyadong naroroon malapit sa kanila. May ibang matatanda na nabigla sa ginawa ni Jacob. Marahil ay nabigla sila sa ginawa nito sa kanya o baka naman nabigla lang ito dahil nakita nila na ganitong ayos niya. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Baling ni Jacob kay Erica. Bago siyang umiti sa dalaga na ngayon ay namumula ng iniwas ang tingin sa kanya. Umiwas siya ng pagkakaakbay kay Erica nang mapagtanto sa ayos nila kanina. Naku, conscious ka ba? Pasensya na kung naakbayan kita. Hindi ko naman talaga ginusto na. Ayos lang. Ngiti ni Erica sa kanya bago namumula ang mukha niya. Nag-iwas ng tingin at naglakad na palayo. Nagugulang bumaling ng tingin si Jacob kay Isabel na marahan siya nitong sikuhin. Hindi na rin naman siya nagulat pa nang makita niya ang nakakalokong ngiti sa labi ni Isabel nang bumaling siya rito. In fairness ang gwapo mo ngayon, said ni Isabel bago siya nagnakaw ng tingin sa suot niyang sapatos ng mga oras na iyon. Medyo galingon mo pa sa pagpapanggap, Jacob. Pasalamat ka talaga at akong nakakita sa sapatos mo dahil kung nakita ni Erica iyan, katapusan mo na. Dagdag pa nito bago natatawa na lang umalis at sumunod sa kaibigan sa paglalakad palayo. Halos mapamura si Jacob sa sarili niya nang makalimutan niyang suot niya pala ang mamahaling sapatos na sinuot niya kanina sa meeting kasama ng chairman. Mabuti na lang talaga at si Isabel ang nakakita dahil kung hindi. Alam niya? Kunutong tanong ni Jacob sa sarili kasabay ng paglingon kay Isabel. Halos umangat ang kilay niya nang muling bumaling si Isabel sa kanya bago bumulong kay Erica. Namutla rin siya nang makita niya kung paano bumaling si Erica sa kanya at namumula ang mukhang nag-iwas ng tingin sa kanya bago naglakad palayo. Sir? Ani ng isang janitress nang sandaling makuha nitong atensyon niya. Sir, pasensya na po kung magtatanong ako Bakit po ganyan ang ayos niyo, sir? Nakasuot po kayo ng uniforme ng janitor. Baka po magalit ang chairman kapag po nalaman nilang ganyan ang ayos ninyo. May ginagawa lang ako.
Sagot ni Jacob bago siya bumaling sa matandang kausap. Natatandaan mo ba yung babaeng kaharap ko kanina? Yung inakbayan niyo, sir? Hindi, yung isa. Sa ni Jacob patungkol kay Isabel na marahan namang ikinatango ng matandang janitress bago siya bumaling sa kinaroroonan ng dalawa. Wala na ron sila Eric at Isabel, kaya naman muling bumaling kay Jacob ang janitress na kausap. Nobya niyo po ba yun, sir? Hindi. Natatawa niyang saad bago siya sumeryoso. Nagpapanggap sana akong janitor sa trabaho ko rito sa kumpanya. Gusto ko lang sanang malaman kung alam na ba ng babaeng iyon kung sino nga ba talaga ako. Kung alam niya, pwede ba kitang utusang alamin kung paano niyang nalaman? Sir, ganito po kasi iyan. Nahiyang sad ng janitress sa kanya bago nahiyang nagkamot ang batok dahilan upang bahagyang mapabuntong hininga na lang si Jacob sa kinatatayuan niya. Mukhang alam niya na kung anong patutunguhan ng usapang iyon. Ako kasi inatasan ng HR na ilibot sila sa buong building. Nabanggit ko kasi sa kanya na ikaw ang isa sa apo ng chairman ng kumpanyang ito. Nasabi ko rin sa kanya lahat ng tungkol sa inyo ni Ma'am Janice kaya kalimutan mo na. Saan ni Jacob bago siya malalim na napaisip sa sarili niya ng ilang minuto bago siya muling bumaling sa matandang janitress na ngayon ay nahiya nang nababa ng tingin sa kanya. Gusto kong pumunta ka sa department ngayon. Ipabalita mo sa kanila kung anong plano ko. Nang mga oras na iyon ay walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang mag-iwas ng tingin habang abala sa pagmamaps ng sahig. Nakita ni Isabel ang mukha ng kaibigan kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang nangingiting lumapit sa kanya. Hulaan mo kung anong nalaman ko. Pakante niyang sambit bago siya natawa nang huminto si Erica sa pagmamap. Alam mo talaga Erica, duda talaga ako kay Jacob eh. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa loob ng 6 na buwan niyang pagtatrabaho sa tindahan niyo ni minsan hindi siya nang hiningi ng sweldo kay Tita Andra? Hindi ka ba nagtataka kung saan siya kumukuha ng panggastos niya sa araw-araw? Kung halos araw-araw siya sa tindahan? Palagi ring may laman ng wallet niya, Erica. Isabel, wala ako sa mood ngayon. Please lang. Oh, come on, Erica. Natatawang saan ni Isabel. Natigil lamang sila sa kwentuhan nang sandaling lumapit si Jacob sa direksyon nila. Tulad ng nakagawian ay may map na naman itong dala. Halos hirap na hirap din ito sa pagtulak ng water bin na dala niya, kaya naman bahagya pang natawa si Isabel nang makita iyon. Ito na pala si Jacob, Erica oh. Pang-iinis si Isabel sa kaibigan na ikinanguso ni Erica bago siya tumalikod sa dalawa. Ano Jacob? Pwede ba kitang makausap? Puto ni Jacob kay Isabel. Isang nakakalokong ngitang ibinigay ni Isabel kay Jacob bago siya sumuko at nagbuntong hininga. Walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang manatili na lang sa pagkakatalikod sa dalawa. Nang marinig niyang mga yapak nito na lumayo sa gawin niya, tsaka lang siya kunot noong bumaling sa dalawa. Halos umangat ang kilay ni Erica nang makita niyang nagbubulungan ang dalawa mula sa malayo. Nakita niya rin kung paanong dumampi ang labi ni Jacob sa pisngi ni Isabel nang dahil sa labis nilang pagdikit sa isa't isa. Kaya naman hindi naiwasan ni Erica ang mamula habang galit at naiinis na nakalingon sa dalawa. That's a deal. Then, saad ni Isabel bago malawak ang ngiti niyang nakipagkamay kay Jacob. Nang matapos sila sa bulungan, siguraduhin mo lang talaga na hindi mo sasaktan ang kaibigan ko. Dahil sa oras na gawin mo iyon, isisiwalat ko yung sekreto mo. Oo na. Napipikong saan ni Jacob. Magkasabay silang bumaling kay Erica na ngayon ay nakatitig na pala sa kanila mula sa malayo. Kakaway pa sana si Jacob kay Erica ngunit bago niya pa man maitaas ang kamay niya ay namumula ng tumalikod si Erica sa gawin nila. Ang galit ni Erica na iyon ay hindi rin naman nagdagal ng sandaling aruin siya ni Jacob. Talagang ipinapakita ni Jacob na bumabawi siya kay Erica, kaya naman ang inis niya sa binatay bahagyang natunaw at agad napalitan ng isang pakiramdam na tila ba ngayon niya lang naramdaman. May gusto na ba ako sa kanya? Tanong niya sa sarili habang patuloy sa paggulong sa malambot niyang kama. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang siya sa pagtatrabaho bilang janitress sa kumpanya nila Jacob. Nanatili lang na sekreto ang tunay na katauhan ni Jacob sa pagitan nila ni Isabel. Kaya naman kahit na papaano ay hindi rin maitatanggi ni Jacob na malaki ang naging tulong ni Isabel sa kanya, lalo na nang dahil kay Isabel unti-unting nagkalapit ang loob nila ni Erica sa isa't isa. Gusto ko sanang maligaw sa iyo, Erica.
Said ni Wilbert nang sandaling kausapin siya nito. May ilang buwan na si Erica sa pagtatrabaho bilang janitress sa kumpanyang iyon. Nang sandaling maging kaibigan niya si Wilbert. Dahil nga sa ibang department naka-assign si Jacob, pinsan na lang sila kung magkita roon. Minsan niya lang din ito makausap pero madalas naman ito kung bumisita sa condo nila upang makikain. Sa loob ng ilang buwan niyang pagtatrabaho sa kumpanyang iyon ay marami na siyang nakakasalamuhan. May ilang galit sa kanya dahil nararamdaman niya ang matitig at bulungan ng mga ito tuwing nagtatrabaho siya. May ilan din namang sinasadya talagang lumapit sa kanya upang makipagkaibigan at hindi kalaunan ay manliligaw tulad na lamang ng ginagawa ni Wilbert ngayon. Alam ko na wala pa akong napatunayan sa iyo, Erica. Pero sana, kahit na ganito lang ako, payagan mo pa rin ako manligaw sa iyo. Simula kasi nang makilala kita. Ikaw na lang ng ikaw ang laman ng isip ko. Wala akong ibang iniisip kundi hindi ikaw kaya. Sana mapabigyan mo ako. Hayaan mo lang akong patunayan ng sarili ko. Pangako, aalagaan kita, Erica. Wilbert, hindi ba't parang sobrang bilis naman yata? Natatawa ang saad ni Erica para lang pag-adin ang usapan nila. 2 linggo ka pa lang dito. Baka naman nagugulan ka lang dahil tayo ang palaging magkasama. Totoo ang nararamdaman ko sa iyo, Erica. Saad ni Wilbert sabay hawak sa kamay ni Erica na bahagyang ikinagulat ni Erica at ikinaatras. Pagbigyan mo na ako ngayon. Anong nangyayari rito? Tanong ni Jacob nang makita niya ang dalawa. Galit siyang bumaling kay Wilbert nang sandaling makita niya ito. Mas lalo lang ding tumalim ang titig niya sa binata nang makita niya ang kamay nito na nakahawak sa kamay ni Erica. Nakita ni Erica ang paggapang ng tingin ni Jacob doon, kaya naman mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak ni Wilbert sa kanya. Erica naman, pasensya ka na pero hindi talaga kita mapagbibigyan sa gusto mo, Wilbert. Saad ni Erica bago siya umalis sa lugar na iyon. Suminghal si Jacob para lang makuha ang atensyon ni Wilbert. Hindi kalaunan ay bumaling siya rito ng matalim. Kailangan kita sa office, ngayon na. Aniya bago siya tumalikod. Ganun ang madalas nangyayari sa tuwing nababalitaan ni Jacob na may lalaking umaaligid at nanliligaw kay Erica. Madalang lang sila magkita sa kumpanya dahil nga sa tambak na trabaho niya sa opisina, kaya naman hindi niya gaanong natututukan si Erica ngayon. Maganda si Erica at hindi niya naman maitatanggi iyon. Hindi niya rin naman masisisi ang ibang lalaki kung maggandara pa man sila kay Erica dahil nga sa angkin nitong kagandahan. Maliban sa maganday, talaga nga namang mabait si Erica kaya hindi na siya magtataka pa kung sakali mang magkandara pa ang ilan sa mga empleyado niya sa dalaga. Mamili ka. Isa ni Jacob nang sandaling pumasok sa opisina niya si Eric. Ang lalaking pang-apat na yata sa linggong iyon na nanligaw kay Erica. Aalis din kita sa trabaho mo, magpapalit ka ng ibang department. Dagdag pa ni Jacob bago siya seryosong nag-angat ng tingin kay Eric na ngayon ay mababakas ang gulat sa mukha. Kilala mo naman siguro ako, hindi ba? Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po talaga sinasadya na ligawan si Erica. Hindi ko po alam na girlfriend niyo po siya. Hindi pa sa ngayon, Eric. Saad ni Jacob bago niya pinaglaruan ng pen. Habang mariing nakatitig sa binata ngayon ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang nanginginig na magbaba ng tingin dahil sa takot na pwedeng mangyari sa kanya. Hindi siya pwedeng matanggal lalo na ngayon. Dito siya umaasa ng ipambubuhay sa pamilya niya. Ngayon, tatanungin kita ulit. Tatanggapin kita sa trabaho mo o lilipat ka at hindi mo gugulihin si Erica? Lilipat po, sir. Lilipat po. Mabilis nitong sambit na ikinangiti na lang ni Jacob. Hindi maintindihan ni Jacob kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya kapag si Erica ang pag-uusapan. Madalas niya kung ilipat ang ilang empleyado niya na nahuhuli niyang nanliligaw kay Erica. May ilan sa kanilang sinubukang magreklamo sa kanya at ang mga taong ito ang tinatanggal niya sa trabaho kung gugustuhin niya. Tama bang ginagawa niya? Hindi ba't hindi pa man siya nanliligaw kay Erica? Nababaliw na yata ako. Saan ni Jacob sa sarili habang abala sa pag-aayos ng botones sa uniforme niya. Naroon siya ngayon sa opisina niya. Abala naman sa pagtanggal sa mamahaling long sleeve niya upang palitan ang uniforme ng janitor para lang makipagkita kay Erica at sa kaibigan nitong si Isabel. Ganitong madalas ginagawa niya sa araw-araw. Pagkatapos niyang tapusin lahat ng meetings at reports niya para sa araw na iyon, didiretso na siya sa opisina niya upang magbihis ng uniforme ng pang-janitor.
Swerte pa siya kung magkikita sila tuwing lunch para sumabay sa pagkain sa dalawa dahil minsan talagang wala siyang pahinga sa trabaho sa opisina, lalo na ngayong buwan na kung bisitahin siya ng nanay niya sa trabaho. Oh my God, Jacob. Sad ni Doña Shelo nang sumadya sa opisina at naabutan ng anak na nakasuot ng uniforme ng pang-janitor. Hanggang kailan ka ba magpapanggap para sa babaeng iyan? Kailangan mo ba talagang pagurin ng sarili mo para sa ganyan? Kailangan, ma. Takot sa mayaman iyon. Sagot niya sa ina dahilan upang bahagya pang umarko ang kilay ng nanay niya. Hindi ako matatanggap noon sa oras na malaman niyang mayaman ako at akong tagapagmana ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kung mahal ka niya, tatanggapin ka niya sa kung sino ka, Jacob. Sad ni Doña Shelo bago niya inilabas ang mamahaling niyang bag sa sofa at agad na lumapit sa anak upang tulungan ito sa pag-aayos ng botones. Ngayon ako nakarinig ng babaeng takot sa mayaman, Jacob. Sigurado ka ba talaga na hindi matatanggap ng babaeng iyon lalo na kapag nalaman niyang ganito ang estado ng buhay mo? Paano kung sinasabi niya lang iyon para makuha ang loob mo? Pagpapanggap na takot sa mayaman pero ang totoo, gold digger din tulad ng Karen na iyon. Hindi siya ganun, ma. Sagot ni Jacob sa ina na ikinabuntong hininga naman ito. Bago niya sinalubong ang tingin ni Jacob. Hindi gold digger si Erica. Hindi ganun si Erica. Asigurado ako roon. Dagdag pa niya. Wala na rin nagawa si Doña Shelo nang sandaling lumabas na nga ng tuluyan ng opisina niya si Jacob. Halos mapabuntong hininga nga siya nang balikan pa ni Jacob ang map at lalagyan ng tubig na naiwan niya nang sandaling lumabas siya. Doon lang din napatunayan ng Donya na marahil nga'y iba sa Erica sa mga babaeng na ipakilala na ni Jacob sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may nag-uudyok sa kanya na kilalanin ang babaeng kinababaliwan ng panganay niyang anak ngayon. Nung una ay tama nga siya nang pinaghiwalay niya si Jacob at ang dati nitong dobya. Napatunayan niya iyon at naipaliwanag niya iyon kay Jacob nung una pa lang. Tama siya sa mga hinala niya tungkol kay Karen na ginagamit lang nitong anak niya para makuha lahat ng gusto niya. Magiging tama pa rin ba siya ngayon kung makikita at makakasalamuhan niya ang Erica na sinasabi ni Jacob? Nako, pasensya na po, madam. Sad na Erica ng sandaling mabangga niya si Doña Shelo. Nagmamadali siya sa paglalakad kanina dahil nahuli siya ng ilang minuto sa trabaho niya. Kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang mabangga niyang COO ng kumpanyang pinapasukan niya. Halos bagit lang nga siya nang mariin siyang pagmasdan ni Doña Shelo. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiwas rito upang bigyan ng daan ang ginang. Ikaw si Erica Santos, hindi ba? Tanong ng ginang at sinusubukang umiti na ikinapula ng mukha ni Erica. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Sa halip na magmamadali sa trabaho ay wala ibang nagawa sa Erica kung hindi ang nahiyang tumango sa ginang. Siguro ay may intindihan naman ng manager nila sa facility na kinausap siya ng ginang kaya nahuli siya sa trabaho. Hindi ba? Pasensya ka na kung naistorbo kita sa trabaho mo. Alam kong nagmamadali ka, Iha. Sad ang ginang na marahan namang tinanguan ni Erica. Kahit na nanliliit na siya sa sarili niya. Habang kasama si isang mesa, ang ginang na nagpapasok sa kanilang dalawa ni Isabel sa trabaho. Kamusta ka nga ba sa trabaho mo? Okay ba lahat ng empleyado ko na nakakasama mo? Opo, mababait po sila. Marunong din naman pa akong makisama kaya ayos lang po. Sagot niya na marahan naman itong tinanguan. Sabi nga po pala sa akin ng janitor na nagpasok sa amin na kayo raw po ang nag-ayos ng lahat. Maraming salamat po pala sa tulong ninyo. At saka po, sasamantalin ko na rin po yung pagkakataon na ito para pasalamatan kayo sa kondo na ipinahiram ninyo sa amin. Kondo? Sa ni Doña Shelo na bahagya pang nasamid sa iniinom na juice. Nagpahiram ako ng kondo? Yung kondo po na ibinili nyo kay Jacob, yung janitor? Nahiyang sad ni Erica na hindi kalaunan ay tinanguan na rin ang ginang kahit na mababakas sa mukha nito ang kalituhan sa sinasabi ng dalaga. Sa totoo nga lang po, hindi po sana namin tatanggapin yun ng kaibigan ko. Medyo malaki po ang kondo na ipinapahiram ninyo kaya po nag-alangan po kaming gamitin iyon. Kung hindi lang po kami pinilit ni Jacob na tanggapin iyon, hindi po talaga namin tatanggapin. Ang kaso po, magagalit po kasi sa akin si Jacob kung hindi ko tatanggapin. Ano bang relasyon yung dalawa ng empleyado kong iyon? Tanong ng ginang na ikinabuntong hininga ni Erica.
Bago siya tuluyang nag-iwas ng tingin sa ginang. Pasensya ka na kung tinatanong kita tungkol dito. Curious lang talaga ako kung may relasyon ba talaga kayong dalawa dahil hindi naman dating nagpapasok ng tauhan doon. Ang janitor ko, janitor ng kumpanya namin. Ikaw lang binigyan niya ng ganong oportunidad, Iha. Kayong dalawa ng kaibigan mo, kayo lang binigyan niya ng ganong oportunidad. Tumikim siya bago muling nagsalita. Ang ibig kong sabihin, Iha, ikaw lang binigyan ng ganong oportunidad ng kumpanya. Alam ko naman na hindi ka gagawa ng bagay na pwedeng kadismayan ng kumpanya sa'yo lalo na at hindi po ako pinalaki ng ganon ng nanay ko, ma'am. Nahihiya niyang sambit. At saka po lahat ng ito, utang ko po sa inyo. Mababayaran ko lang po ang lahat ng ito sa pagtatrabaho po ng maayos at marangal. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ako gagawa ng bagay na alam kong pwede niyong ikadismaya. Dagdag pa ni Erica bago siya napanguso ng maalala ang unang tinanong sa kanya ng ginang. Tungkol naman po kay Jacob, kaibigan ko po siya. Mag-isang taon na po kaming magkaibigan. Hanggang kaibigan lang ba? Tanong ni Doña Cielo nang hindi niya napigilan ang sarili niya. Sa ginawa ni Jacob sa inyo ng kaibigan mo, lahat ng efforts niya, alam ko may ibig sabihin yun para sa kanya, Iha. Bahagyang nagitla sa Erica sa kinaupuan at napansin niya ng ginang kaya naman walang ibang nagawa si Doña Cielo kung hindi ang mangiti na lang. Kung dumating man sa puntong magustuhan ka ng empleyado ko, may pag-asa ba siya sa'yo? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang namumulang magbaba ng tingin. Kitang-kita rin ni Doña Cielo kung paadong kinagat ni Erica ang pang-ibaba niyang labi upang pigilan ang sarili niyang mangiti na lang. Sa nakitang reaksyon ni Doña Cielo ay sapat na iyon para sa kanya. Kahit na hindi sumagot si Erica ay natitiyak niyang pareho lang din naman siniisip niya ang isasagot nito. Ngumiti si Doña Cielo nang hindi makasagot si Erica. Hindi mo na kailangang sagutin iyon, Iha. Mukhang alam ko na rin naman ang sagot mo sa tanong ko. Sad ng ginang bago ito tumayo sa kinaupuan. Dahilan upang mapatingala si Erica sa kanya. Muli ay ngumiti si Doña Cielo sa kanya. Bago nito sininyasan ng mga tauhan niya na naghihintay sa gilid na mauna nang lumabas ng kwartong iyon. Mauna na ako, Iha. At may kakausapin pa akong mga importanteng tao. Mag-ingat ka. At sana, tuparin mo lahat ng ipinangako mo sa akin kanina. Masusunod po, ma'am. Sagot ni Erica bago nihiyang ngumiti sa ginang na ginantihan naman ni Doña Cielo. Mag-ingat po kayo. Salamat at nakilala kita. Saad ng ginang bago ito nagpaalam at tuluyan na ngang umalis. Sa mga sumunod na araw ay walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang pagpatuloy sa trabaho. Hindi niya rin ipagkakaila na bilang beses na ring sumagi sa isip niya na aminin ang nararamdaman kay Jacob pero gusto man niyang gawin iyon ay hindi niya rin naman magawa dahil natatakot siya. Paano nga naman kung hindi sila pareho ng nararamdaman para sa isa't isa? Jacob? Aniya sa mahinang boses nang makita niya si Jacob na nakipagtawanan kay Isabel. Bahagyang umayos sa pagkakatayo si Jacob habang si Isabel naman ay nangingiti silang pinagmasdan. Pwede ba tayong mag-usap? Kung hindi ko lang kayo naiistorbo ha? Kasi kung may pinag-usapan kayo, pwede ko namang ipagpabukas na lang yung sasabihin ko sa'yo. Importante ba iyan? Tanong ni Isabel bago siya natatawang umiling kay Erica at agad na tinapik ang balikat ni Jacob bago ito bumulong sa kanya. Galingan mo kasi kapag pumalpak ka, ilalaglag talaga kita. Dagdag pang banta ni Isabel kay Jacob. Walang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang umismid sa kanya. Nawala lang naman ang inis niya nang marahan siyang hinawakan ni Erica sa kamay at agad na inilayo kay Isabel kaya kinatawa naman ito. Hindi mapigilan ni Jacob ang mangiti na lang lalo na nang dinala siya ni Erica malapit sa fire exit sa lugar kung saan walang masyadong makakakita sa kanilang dalawa. Anong pag-uusapan natin, Erica? Gusto kita. Saad ni Erica na animong hindi pa pinag-isipan ang pag-aming iyon. Mabilis na nanubig ang mga mata niya dahil sa selos kanina. Halos manlaki ang mga mata ni Jacob nang makita niya iyon. Hindi kalaunan ay bahagya na lang natawa sa Erica dahil sa pagiging emotional niya sa harap ng binata.
Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Oo, tama ka nang narinig, Jacob. Gusto kita. Hindi ito biro. At mas lalong hindi ito prank para lang sirain ang araw mo. Alam kong imposible pero hindi ko rin alam. Nakausap kong CEO last week. What? Gulat na tanong ni Jacob. Anong pinag-usapan yung dalawa? Wala naman. Sagot na Erica na hindi naman ikinatinag ni Jacob. Bahagyang natawa sa Erica nang makita niyang gulat sa mukha ni Jacob. Nang dahil sa sinabi niya. Tinanong niya ako kung mag-iibigan lang ba tayong dalawa. Alam kong imposible, Jacob, pero sa tingin ko, sa kanya ko lang na-realize na gusto kita. Na sa tagal nating magkasama sa lahat ng bagay, ngayon ko lang napagtanto sa sarili ko na mahal kita. You what? Nagugulat na tanong ni Jacob bago siya napangiti ng dahil sa pagkabigla sa inamin ni Erica. Gusto mo ako? Mahal mo ako, Erica? Hindi naman, Jacob. Nalilito lang ako sa napag-usapan. Oh no, huwag na huwag mong babawiin iyan. Saan ni Jacob bago siya nangingiting, niyakap si Erica. Animong nababaliw siya sa reaksyon niya nang dahil si inamin ni Erica sa kanya. Kaya naman ganito na lang ang naging reaksyon niya. Wala namang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang mangiti na lang habang ginagantihan ang yakap ni Jacob sa kanya na mas lalo lang ding humigpit ng dahil sa ginawa ni Erica. Hindi mo lang alam kung gaano akong natutuwa sa inamin mo sa akin ngayon, Erica. Saan ni Jacob bago niya hinarap ang dalaga at tiningnan ng mata sa mata. Nang hindi makontento ay nagmamadali niyang iniwan si Erica roon upang humanap ng tali. May nakita siyang straw sa gilid ng fire exit. Kaya naman nagmamadali niya itong pinulot at agad na binalikan si Erica na nagugulat na ngayon sa ginagawa niya. Anong gagawin mo dyan? Agad na natigil si Erica sa pagtatanong. Nang kuhain ni Jacob ang daliri niya para lang isuot sa daliri niyang iyon ang singsing na yari sa strong binuhol niya. Marahan iyong ipinadaos-dos ni Jacob sa daliri niya at agad na isinuot sa kanya ng may pagmamahal. Hindi man kita mabibigyan ng mamahaling singsing ngayon. Sana matanggap mo pa rin ito. Alam kong nabibigla ka. Nabibigla tayong dalawa sa mga nangyayari ngayon, Erica. Pero sana, huwag kang magdalawang isip na tanggapin to. Kahit ito pa lang sa ngayon. Sa ni Jacob bago niya hinawakan si Erica sa pisngi upang magsalubong ang tingin nila sa isa't isa. Pakakasalan kita, Erica. Pakakasalan kita. Bibigyan kita ng buhay na pinapangarap mo. Hindi man ngayon pero sa susunod. Bubuuin ko ang pangarap mo. Pangarap nating dalawa ng magkasama. Mahal na mahal kita, Erica. Nang dahil sa pagiging madamdamin ng ginawang pag-amin ni Jacob, hindi napigilan ni Erica ang mapaluha na lang sa mga pangakong isinambit nito sa kanya ngayon. Nagagalak siya sa mga nangyayari. Ang buong akala kasi ni Erica ay lalayuan siya ni Jacob lalo na ngayon sa ginawa niyang pag-amin. Buong akala nga niya ay si Isabel ang pinupormahan ni Jacob. Hindi niya alam pero tila ba ang mga napag-usapan at katanungan ni Doña Shelo ang nagbigay sa kanya ng lakas loob na aminin ang nararamdaman niya para kay Jacob. Sa kabilang banda naman, Jacob, ang aga mo namang umuwi ngayon. Agad na naputol ni Doña Shelo ang sasabihin niya ng sandaling salubungin siya ng yakap ni Jacob. Maging si Janisay na bigla sa ginawa niya dahilan upang bahagya pa nitong matutup ang sariling bibig sa nasaksihan. Ito palang kauna-unahang pagkakataon na niyakap siya ni Jacob simula nang pinaghiwalay nila si Karen at ang anak niya kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng pagkabigla sa ginawa ni Jacob. Bakit anak? Tanong ni Doña Shelo bago niya mariing hinawakan ang likod ng anak na mas lalong ikinahigpit ng yakap ni Jacob sa kanya. May problema ba sa opisina? Alam mo naman kapag may problema, iho, nandiyan naman ang daddy at lolo mo para... Maraming salamat sa iyo, ma. Puto ni Jacob sa kanya bago niya naramdaman ang paghikbi nito mula sa pagkakayakap sa kanya. Salamat dahil nagkausap kayo ni Erica. Kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi niya pa mapagtatanto sa sarili niya na mahal niya rin ako, ma. Nagkausap kayo ni Erica? Tanong ni Janice na hindi man lang binalingan ng dalawa. Salamat, ma. Maraming salamat, ma. Naiiyak pang saan ni Jacob dahilan upang mangiti na lang si Doña Shelo bago niya sinagot ng yakap, ang yakap sa kanya ng anak.
Naging mabilis ang mga araw. Habang abala ang chairman at ang daddy ni Jacob sa business, naging abala naman siya sa pag-aasikaso sa magiging kasal nila ni Erica sa Huwes. Alam niya sa sarili niyang si Erica nang tinatahana at makakasama niya sa buhay. Ganon din si Erica nang tinanong siya ni Jacob kaya naman. Nang mag-alok ito ng kasal sa kanya, hindi na siya nagdalawang isipan na tanggapin ang alok nito kahit na naging biglaan ang lahat. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw agad ni Isabel nang matapos ang seremonya. Dahan-dahang lumapit si Jacob kay Erica, habang si Erica naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang nangingiting tinanggap ang halik na iginawa ni Jacob sa kanya. Wala silang masyadong inimbita ngayon. Pribadong kasal na gusto ni Erica kaya naman sila-sila lang naroroon sa barangay hall. Kasamang ilang mga kaibigan nila Isabel. Hindi alam ng mga magulang ni Jacob na pasekreto na siyang nagpakasal kaya naman natitiyak niyang magugulat ang mga ito kapag nalaman nilang nagdesisyon siya ng para sa sarili niya nang hindi man lang sila kinukonsulta. Alam ni Jacob na hindi humahad lang sa kagustuhan niya ang nanay niya. Kaya naman natitiyak niyang malaking puntos iyon para sa kanya. Gusto niya mang sabihin ang mga magulang niya ay hindi niya rin naman magawa dahil natatakot siya. Paano nga naman kung malaman ni Erica na hindi lang siya basta-basta isang janitor lang, nakatrabaho niya? Paano kung iwanan siya nito kung sakali mang mabuko nito ang totoo niyang pagkatao? Alam niyang magugulat at magagalit ito sa kanya kapag nalaman ni Erica ang tungkol sa bagay na iyon. At iyon ang hinihintay ni Jacob na mangyari kung sakali mang mabuko siya. Pero paano kung hindi siya kaagad mabuko ng dalaga? Naiiyak na napaupo si Erica sa sahig ng banyo nang makita niyang resulta ng pregnancy test na ginamit niya. 2 linggo na siyang hindi makatulog. Idagdag pang madalas siya kung mapagod at mahilo. Hindi pa kabilang sa mga yun ang halos oras-oras niyang pagsusuka. Kaya naman doon na pumasok sa isip niya na baka buntis nga siya. Pagkatapos iiyak ang sayay, doon lang nagdesisyon si Erica na maligo at magbihis. May 2 linggo na siyang absent sa trabaho dahil nga sa palagi siyang may sakit. Ang sabi sa kanya ni Isabel ay hinahanap na raw siya ni Doña Cielo. Kaya naman halo-halo na tuloy ang nararamdaman niya ngayon. Tuwa't hindi mapigilang saya sa maaring maging reaksyon ni Jacob sa pregnancy test na dala niya. O takot dahil ang mismong CEO ang naghanap sa kanya. Paano siya kung sakali mang tanggalin siya ni Doña Cielo sa trabaho niya? Oh, nandito ka na. Gulat na sa ni Georgia nang makita siya nito. Si Georgia ang bagong hire ni janitress sa kumpanya nila Jacob. May 3 linggo na siya sa trabaho niya ngunit hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin siya sa pag-a-adjust. Idagdag pa na medyo may problema siya sa memorization kaya naman kahit na ipakilala na sa kanyang tao, madalas niya pa rin makalimutan ang pangalan at posisyon nito. Gusto ko sana makausap si Jacob. May sasabihin ako sa kanya. Hindi ko na kayang maghintay pa. Nagpunta na ako. Sagot niya kay Georgia na marahan naman itong ninitian at tinanguan. Nariyan ba siya? Saan ko siya pwedeng makita para makausap? Si Jacob? Nasa conference room siya, kasamang chairman. Sagot ni Georgia bago nagkibit balikat. May 2 oras na sila roon. Ang sabi nila pinatawag daw ng chairman kaya ayon, hindi na nakapasok sa shift niya. Bakit naman siya tatawagin ng chairman? Gulat na tanong ni Erica na bahagyang ipinagkibit balikat ni Georgia. May nagawa ba siyang kasalanan? Isususpindi ba siya sa trabaho niya? Erica, relax. Natatawang sa ni Georgia na ikinakunot ng noo niya. Bakit naman isususpindi ng chairman ng apo niya, no? At saka isa pa, ang sabi ng manakausap ko, may meeting daw sila ngayon ng lolo niya. Naroon din daw ang nanay niya. Ano na nga ulit ang pangalan nun? Madam Cielo ba? Dagdag pa ni Georgia na animong nag-iisip. Chairman? Anong apo ng chairman? At nanay ni Jacob? Nanay ni Jacob si Doña Cielo? Walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang dismayado na lang na mapailing bago siya nagdesisyong takbuhin ang conference room na sinasabi ni Georgia. Pagbukas ng pinto ay mukha agad ni Jacob ang bumungad sa kanya. Malayong malayo si Jacob sa nakilala niya na si Jacob na nakaupo sa upuang iyon. Nakasuot ito ng business attire. Maayos ang dating na nagsambulat nitong buhok. Medyo seryoso ito sa meeting na pinagdidiskusyonan nila. Nung mga oras na iyon kaya naman sa unang tingin ay hindi agad nakilala ni Erica ang lalaking pinakasalan niya. Ang inakala niyang janitor, bilyonaryo pala. Ang inakala niyang mahirap noon, ubod pala ng yaman ngayon.
Sa pagbukas ng pinto ay agad na naputol ang meeting. Walang ibang nagawa ang ilang mga tao sa loob kung hindi ang bumaling sa taong nagbukas ng pinto. Dito unti-unting bumaling ng tingin si Jacob. Nang sandaling magkrus ang mata nilang dalawa ni Erica. Tsaka siya mabilis na napatay sa labis na gulat lalo na nang makita niya kung paanong naluha si Erica habang nakatitig sa kanya. Kaninang umaga ay magandang gising nila. Hindi niya rin pinilit si Erica na pumasok sa trabaho niya dahil alam niyang masama ang pakiramdam ng kanyang asawa. Nangako rin siya sa asawa niya na magmula ngayon ay siya nang magtatrabaho para sa kanilang dalawa. Lahat ng pangako niya sa asawa niya ay naglaho nang makita niya kung paanong umiyak si Erica habang nakatitig sa kanya. Yes, miss? Tanong ng chairman nang makita niya si Erica sa labas ng conference room at mariin pa rin nakahawak sa pintuan nito. May kailangan ka ba? Iya. Sa ni Doña Shelo na bahagya pang napaahon sa kinaupuan sa gulat bago siya bumaling sa anak niya na ngayon ay nagugulat na rin sa nasaksihan. Iha, anong ginagawa mo dito? Walang ibang nagawa si Erica kung hindi ang dismayado na lang na napailing kay Jacob bago siya naluluhang tumalikod. Iyon ang pagkakataong sinamatala ni Jacob para habulin ngayon ay tumatakbo ng si Erica. Erica! Sigaw ni Jacob para lang abutan ang asawa. Erica, let's talk. Pag-usapan nating dalawa ito. Galit at naluluhang bumaling si Erica sa kanya nang dahil sa sinabi niya. Bahagya na rin itong tumigil sa paglalakad palayo dahilan upang maabutan na nga siya ni Jacob. Panay ang pagkabog ng puso ni Jacob. Hindi niya alam kung anong paliwanag ang sasabihin niya sa asawa. May kirot siyang nararamdaman sa dibdib niya, lalo na nang muli niyang makita ang pagdaloy ng luha sa mga mata ni Erica habang nakatitig sa kanya. Erica, let's talk. Hayaan mo naman ako magpaliwanag, please. Tanong ni Jacob kasabay ng masuyong paghawak sa kamay ni Erica na iniwasan lang nito. Erica, don't do this to me. Please, honey. Hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. Pag-usapan natin to, please. Anong kailangan nating pag-usapan, Jacob? Yung mga kasinungalingan mo? Natatawang angil ni Erica na hindi naman ikinatinag ni Jacob. Alam mo, mali ako eh. Mali ko na nagtiwala ako sa iyo. Ang akala ko talaga mabuti kang tao. May pangako-pangako ka pa sa akin na kumpletong pamilya kasama ka. Pagkatapos ganito? Anong lahat ng iyon, Jacob? Kasinungalingan mo rin? Erica, sinungaling ka. Sigaw ni Erica sa kanya na ikinabuntong hininga na lang ni Jacob. Wala kang pinag-iiba sa tatay ko. Pare-pareho kayong mga sinungaling. Dagdag pa ni Erica. Kanina pang masama ang pakiramdam ni Erica bago pa man siya pumunta rito. Dahil sa excitement ay hindi niya inalala ang sarili niya. Ngayon na muli niyang nararamdaman ng hilo. Hindi niya na alam kung paano pang hawakan ng pader na nasa gilid niya para kumuha lang ng suporta. Mas lalo lang lumala ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa ni Jacob. Hindi niya lubos sa kalaing magsisinungaling ito. Para saan pang pagsisinungaling kung pwede niya namang sabihin ng totoo? Erica, are you okay? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hahawakan, Jacob. Utang na loob. Saad ni Erica bago siya humawak sa pader. Parang awa mo na. Lumayo ka na muna. Erica, paano kitang lalayuan kung hindi ka okay? Galit na saan ni Jacob na ikinahinga niya na lang ng malalim. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang daling kita sa ospital? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang mapaluhod sa hilo. Agad naman na nakaramdam ng kaba at takot si Jacob nang bigla na lamang hinimatay si Erica. Mabuti na lang at agad niya na itong nasambot. Dahilan upang mas lalo lang siyang nakaramdam ng takot lalo na nang makita niyang namumutla na rin ngayon si Erica. Erica. Jacob, anong nangyayari? Tanong ng chairman nang sundan sila nito. Erica. Jacob, anong nangyari? Gulat na tanong ni Doña Shelo bago siya bumaling kay Erica. Mabilis siyang natutup ang bibig nang makitang walang malay si Erica. Anong nangyari kay Erica? Tumawag kayo ng ambulansya. Now! Utos ni Jacob bago niya kinalong si Erica sa bisig niya at naghanap ng tulong upang maisugod dito sa ospital. Pasado 3:00 ng hapon nang magising si Erica mula sa pagkakahimbing.
Bahagya pa siyang nagtaka nang makitang sariling nakahiga sa isang malambot na kama. Ilang segundo niya pang pinagmusta ng paligid bago niya nahinuha na nasa hospital siya. Erica, gising ka na. Sigaw ni Isabel na halos ikinabalikwas niya sa kama. Mabilis niyang hinawakan ng kamay ni Erica at maluhaluhang pinisil ito na ikinanguso ni Erica. Lahat halos kami nag-alala sa iyo nung mabalitaan namin na na-hospital ka. Nasa biyahe na rin si Tita Andra para pumunta rito sa hospital. Ano bang nangyari, Isabel? Hinimatay ka nga. Nasa hospital ka ngayon at under observation ka pa. Buntis ka kaya dapat lang na mag-ingat ka magmula ngayon. Singal ni Isabel na bahagya niya pang ikinagulat. Paano niyang nalaman na buntis siya? Nakita ni Isabel ang katanungan sa isip niya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umismit. Sinabi ng doktor at nalaman din sa test mo na buntis ka. Gusto nga mag-celebrate ni Jacob kanina pero nung makita niyang kalagayan mo, medyo bumagsak pa siya. Mabuti na lang talaga at nandito si Doña Shelo para gabayan siya sa lahat. Alam mo, hinuha ni Erica kay Isabel dahilan upang bahagya pang matutok ni Isabel ang bibig niya. Alam mo na, niloloko ko ng asawa ko. Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin, Isabel. Anong klaseng kaibigan ka? Heto naman, akala mo kung sino makapagsalita. Singal ni Isabel na inismira naman ni Erica. Medyo bawas-bawasan mo yung pagiging OA mo, okay? Wala ka sa teledrama kaya umakto ka ng normal, okay? Oo, alam ko at matagal ko nang alam. Alam mo ba kung bakit? Kasi nakiusap sa akin si Jacob. Ayaw niyang ipalam sa'yo dahil natatakot siya. Alam mo ba kung bakit? Sige, Erica. Itanong mo sa akin kung bakit. Bakit? Napapailing na tanong ni Erica nang pisilin ni Isabel ang braso niya. Dahil alam niya ang stand mo dyan sa yaman-yaman na iyan. Alam niya na ayaw mo sa mayaman. Tipo kanya. Tingin mo ba? Hindi siya gagawa ng paraan para mapansin mo siya? Siyempre gagawa. Tipo ka nga niya, diba? Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Gusto ka niya, Erica. Kung alam mo lang kung gaano niyang kagustong umamin sa'yo, Erica. Nako, ako lang pumipigil sa kanya dahil alam ko. Alam nating lahat, natakot ka nga sa mayaman. Saad ni Isabel na ikinanguso naman ni Erica. Oh, saan kayo dinala ng lihim niyo sa isa't isa? Hindi kasi nag-open up sa kanya. Reason why hindi niya na rin naisip na mag-open up sa'yo nang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Alam niya kasi na yung isang taong pagkakaibigan yung dalawa. Alam niyang bubuwagin mo yan sa oras na malaman mong mayaman siya. Hindi niya ako kinukonsulta. Kasi nga alam niya na ganun ang stand mo sa bagay na iyon. May isang salita ka, Erica. At alam ni Jacob iyon. Saad ni Isabel bago siya tumikim upang bahagyang kumalma. Kung galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya, bigyan mo pa siya ng pagkakataon para patunayan niya ulit ang sarili sa'yo. Alam ko, Erica, kung para saan tong ginagawa mo ngayon. Alam ko na may trauma ka sa ginawa ng tatay mo sa'yo. Takot kang iwanan tulad ng ginawa ng tatay mo kay Tita Andra. Erica, huwag mo rin sanang kakalimutan na ang tatay mo at si Jacob, magkaibang tao sila, okay? Kung hindi nagawang ipaglaban ng tatay mo si Tita Andra, tingin mo magagawa sa'yo iyon ni Jacob? Bahagyang napaisip si Erica sa sinabi ni Isabel. Bumaling siya sa kaibigan at hindi niya inaasahan ang ngiti nito sa kanya na animong. Tumutulong din sa kanya na kumalma ng mga oras na iyon. Tingin mo ba, hindi ka ipaglalaban ni Jacob sa pamilya niya kung sakali mang hindi ka nila tanggapin? Iyon ang kinatatakot mo, diba Erica? Tanong ni Isabel sa kanya na hindi niya kinabo. Erica, nagawa kanyang puntahan araw-araw sa tindahan. Kahit na madalas mo siyang supladahan ng una, nagtiis siya sa pagtatrabaho sa tindahan para lang makasama ka. Binigyan ka niya ng trabaho. Pinakasalan ka. Binigyan ka rin niya ng bahay. Hindi mo ba nakikita lahat ng sakripisyo na iyon ni Jacob? Muling umayos sa pagkakaupo si Isabel at malumanay nang umiti sa kanya. Tingin mo ba gagawin iyon ni Jacob kung hindi kanya gusto? Tingin mo ba gagawin ni Jacob iyon nung una pa lang? Alam niya na sa sarili niyang iiwanan ka niya. Hindi ba't hindi naman? Ilang segundo pa silang natahimik bago sila nakarinig ng marahang katok mula sa labas ng pintuan. Ibinulaga nito si Doña Shelo, kaya naman walang ibang nagawa si Isabel kung hindi ang magbigay ng pugay sa ginang.
bago ito nagpaalam at binigyan ng oras ang dalawa na makapag-usap. Maayos na bang pakiramdam mo, Iha? Tanong ng ginang sa kanya na ikinayuko na lang ni Erica sa labis na kahihiyan. Nakita iyon ni Doña Cielo kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mangiti na lang bago niya hinawakan ng kamay ni Erica, dahilan upang mapabaling siya sa ginang. Alam ko na may tampo ka kay Jaco dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling sa iyo. Alam kong nararamdaman mo, Erica, at naiintindihan kita. Tulad mo, ganito rin ako nung una, bago ko pa man pakasalan ng daddy ni Jacob. Ngumiti siya at nagbalik tanaw. Nakinig naman si Erica sa mga sinasabi niya. Tulad mo, galing din ako sa isang mahirap na pamilya. Actually, mas mahirap pa kami sa inyo ng mama mo. Wala kaming bahay, wala kaming kabuhayan. Wala lahat. Wala ko ng lahat nung makilala ko ang daddy niya. Ang asawa kong nagpurso sa akin noon. Tulad ko, nagdalawang isip din ako sa pagtanggap sa kanya. Dahil nga sa magkaiba ang estado ng buhay namin sa isa't isa. Wala ko ng lahat habang siya. Nasa kanya ng lahat, kahit na hindi niya naman hinihingi ang lahat ng iyon. Dati ko na siyang kinainggitan, Iha. Pero sa halip na magalit, Iha, alam mo ba kung anong ginawa ng daddy niya? Nangako siya sa akin. Ngumiti si Doña Cielo kay Erica at tulad ng nakagawian. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Erica na ikinabuntong hiningan na lang nito. Lahat ng pagdadalawang isip ko noon, nabura lahat ng iyon. Nung nangako sa akin ang asawa ko, pinakasalan niya ako. Binigyan niya ako ng isang masaya at kumpletong pamilya. Hanggang ngayon ay matibay pa rin pagsasama naming dalawa. Alam mo ba kung bakit, Erica? Dahil pinagkatiwalaan at tinanggap ko siya. Sa ni Doña Cielo bago siya bumuntong hininga at magkasabay nilang pinagmasdan ng magkasalikop nilang mga kamay. Alam ko na malaking naging pagkukulang sa iyo ni Jacob, pero sana bigyan mo pa siya ng pagkakataon na makabawi at maitamang lahat ng mali sa iyo, Iha. Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito dahil anak ko siya. Sinasabi kong lahat ng ito dahil nagtitiwala ako sa kanya, sa inyo. Alam ko ng lahat, Erica, at sinabi niya rin sa amin ang tungkol sa inyo ng anak ko. Walang ibang nagawa sa Erica kung hindi ang malungkot na tumitig kay Doña Cielo. Nangiti naman ang ginang sa kanya bago niya pinasadahan ng haplos ang buhok ni Erica hanggang sa banayad niyang inayos ang tikwas ng buhok sa mukha ni Erica. Mahal na mahal ka ng anak ko at alam ko iyon, Iha. Bigyan mo pa sana ng pagkakataon si Jacob. Itatama niya ang lahat, Erica. Alam ko dahil anak ko siya. Iyon ang huling salita ni Doña Cielo sa kanya noong mga oras na iyon. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandali matapos ang usapan nilang dalawa at nang iwanan siya ng ginang. Iyon na rin ang pagkakataong sinamantala ni Jacob para lang mapag-isa silang dalawa. Aalis ako kung hindi mo pa kaya makipag-usap sa akin, Erica. Saad ni Jacob sa mahinang boses na ikinabuntong hininga ni Erica. Nang hindi nagsalita sa Erica ay walang ibang nagawa si Jacob kung hindi ang tumalikod. Bubuksan na sana niyang pintuan ngunit agad siyang natigilan nang marinig niyang magsalita si Erica. Maupo ka, Jacob. Pakiusap ni Erica. Hindi kalaunan ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang muling bumaling sa asawa bago niya sinunod ang pakiusap nito sa kanya. Nagkausap na kami ni Doña Cielo. Kinausap na rin ako ng daddy mo at ng chairman. Pasensya ka na, Erica. I'm sorry, Jacob. Sad ni Erica bago nanubig ang mga mata niya dahil sa pagiging emotional. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jacob bago siya lumapit sa asawa at hinagka nito na mas lalong nagpabuhos sa luha ni Erica. Natatakot kasi ako na baka iwanan mo rin ako tulad ng ginawa ng tatay ko noon sa nanay ko. Magkaibang estado nating dalawa, Jacob. Pasensya ka na kung naglihim ako sa iyo, Erica. Alam ko na itataboy mo ako sa oras na malaman mo ang tungkol sa tunay na estado ng pamilya ko. Kaya mas pinili ko na lang na magsinungaling. Susubukan kong bumawi, Erica. Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Kaya nga kita pinakasalan. Dahil nangako ko sa iyo nung una pa lang. Masuyon sa ni Jacob sa kanya habang patuloy sa paghalik sa sentido niya. Hindi ko gagayahin ang tatay mo. Hindi ko magagawa sa iyo iyon, Erica. Alam mo iyan. Hindi ko magagawa sa iyo iyon. Lalo na ngayon, magkakaanak na tayong dalawa. Ngumiti si Jacob kay Erica. Nang sandaling kumalas si Erica,
sa yakap niya at maluha-luha siyang pinagmasdan. Isang ngiting iginawad niya sa asawa bago niya ito hinalikan at niyakap na ginantihan naman ni Erica. Uuwi na tayo, Erica. Hindi na ako makapaghintay na ipagsigawan sa buong angkan namin na asawa na kita at magkakaanak na tayong dalawa. Dagdag pa niya. Tulad na naging pangako ni Jacob sa kanya, ipinagsigawan niya sa buong pamilya niya na asawa niya na nga si Erica at magkakaanak na sila. Nung una ay nagulat silang lahat pero hindi kalaunan ay ipinagdiwang din nila ang tungkol sa kanila. Hindi kalaunan ay tuluyan na ring ipinaramdam ng pamilya ni Jacob kay Erica na buong puso nilang tinatanggap ang asawa ni Jacob. Ni minsan na hindi nila inungkat ang tungkol sa pamilyang meron siya. Dahil ang una pa lang, alam na nilang hindi na iyon kailangan. Sapat na si Erica upang mabuang anak nila. At sapat na rin si Jacob para sa pamilyang ninanais at pinapangarap ni Erica nung una pa lang. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.